So okay, magandang araw po. Ang video po natin ngayon ay tungkol po dito sa loud horn po. So bakit nga ba siya kailangan gamitan ng relay? Tungkol po ito dun sa nagtanong po na isa nating viewer na bakit daw kailangan ng relay kung yung loud horn ay 12 volts, yung battery ay 12 volts, yung stock horn ay 12 volts. So pare-parehas lang naman daw po na 12 volts. Pero ano nga daw pong dahilan bakit daw po kailangan ng relay? So dito sa video na to is ipakikita po natin kung bakit nga ba siya kailangan ng relay. Pare-parehas lang naman silang 12 volts. Na kung isipin nga natin, bakit nga naman pala ganun? Parang may katwiran siya. So tingnan po natin kung ano pong mangyayari pag di po tayo gumamit ng relay. So pakikita ko po muna na malakas po ang battery ng motor na to. So baba muna natin yung bangko. Ayan. So pag sinusi po natin, ayan, bumubusina. Gumagana po yung kanyang electric starter. So malakas po ang battery. So kitang kita po natin, gumagana ang busina, malakas po yung battery. So te-testing na po natin. So okay. So yung busina po is idedirekta po natin sa battery, tapos titingnan po natin kung ano po yung magiging tunog. So okay, so eto may naka-program na tayo na wire. Tapos idedirekta natin siya sa battery. So ipepesto na natin to dito sa positive. So kahit magkabaliktad naman yan. Tapos ididikit natin to dito. Ayan. Kung narinig po ninyo, buong-buo po yung tunog. So maganda po naging tunog niya nung dinirekta po natin sa battery. Ngayon naman po, susubukan natin siyang ikabit sa linya po ng stock horn nang wala po tayong ginagamit na relay. So ayan. Itutuloy natin siya dito pasamantala. Parang nakasabit lang. Tapos, ito po yung wire ng stock horn. Tatanggalin natin. So, testingin ko po muna. Testing. Okay, tumutunog po. Tanggalin natin yung wire. Ayan po. Kita ba sa video? Kita naman. Okay. Paano ba? Para labas na labas yung wire. Ayan. Tapos, sabit muna natin to. Okay. Ito yung wire po ng stock horn. Kita ba? Okay, kita naman. Okay. So dito natin siya ikakabit. Dalawang wire. Okay, so nakakabit na po. Ayan po. Ngayon po, pipindutin na natin yung busina. Titingnan po natin o pakikinggan po natin kung ano pong mangyayari. Naririnig nyo po ba? Ayan, so ganyan lang po nangyayari. Ilalapit ko pa po yung camera. Okay. Ayan, para mas lalo po nating marinig. So, naririnig nyo. Ayun. Ayan, ganyan-ganyan lang siya. Minsan, hindi siya tutuloy. Minsan, tutunog siya na mahina. Ayan, ganyan po nangyayari. Ayan. So, okay po. So, ganyan po nangyayaring tunog sa kanya. Okay, subukan natin pagpalitin po. Ito po. Ito, yan. Focus natin dito.
Okay, baka sabihin baliktad yung wiring. Subukan po natin pagpalitin. So eto, dyan muna yan. Eto lalagay natin dito sa taas. Tapos eto po lalagay natin dito sa baba. Ayan po. Tapos huwag kayong magdidikit. Ayan, huwag kayong magdidikit ha. Ayan, tapos pipindutin po natin ulit. So, okay, nakita po natin na napakinggan po natin na hindi po siya tumunog ng maayos. Medyo paus na parang may pagkangungu yung tunog po niya. So, bakit po ganun? Ang lakas-lakas naman po ng baterya. So, ang pinakamagandang explanation po diyan, yung kuryente po ng ating baterya, kahit gaano yang kalakas, pag dumating po yan, pumasok po yan sa sistema po ng ating mga motor, iyan po ay magkakahati-hati na po sa iba't ibang parts. So divide na po sila. Kaya humihina po. Yung ganito pong mga klase ng busina, nangangailangan po ito ng malakas na supply ng kuryente. So ang magiging trabaho po ng relay, yung buong potential o kumbaga full power, sabihin natin buong power ng battery, idedirekta po niya papunta po dito sa busina. So yun po ang magiging trabaho ng relay. Yung iba sinasabi, yung relay daw nakakapagpalakas ng busina. So hindi po totoo yun. Hindi po yung ganun. Hindi po yun magic na yung busina is palalakasin po ng relay. Ang nangyayari lang po, yung power na galing sa battery is idedirekta po ng relay papunta po dito sa busina dahil ito po ay nangangailangan ng malakas na supply ng kuryente. So ganun lang po ang nangyayari. Dahil yung supply po ng kuryente galing dito sa sistema po ng ating motor is hati-hati na po sa ibang parts, kaya po siya humihina. Ganun po ang nangyayari. Kaya hindi kayang patunugin ng maganda pagka hindi po gumamit ng relay dahil yung supply po is mahina na. So sana po kahit papano may natutunan po kayo dito sa ating video. Meron din po tayong video tutorial sa pagkakabit po ng relay para lumakas yung ating busina. So ilalagay ko na lang po yung link sa description. Maraming salamat po. Stay safe po and God bless po sa ating lahat. Salamat po. Okay, magandang araw po. Ang video po natin ngayon ay tungkol po dito sa mali. Okay, magandang araw po. So kung iisipin naman po natin, may point din po siya. Bakit nga naman kailangan ng relay? Pare-parehas lang naman na 12 volts po yung mga pinag-uusapan nating pyesa, tama po, di ba? Ay, parang di ko type.